Yan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, maraming salamat po sa mga dumalo ngayon. Napakarami nyo, hindi ko kayo mabilang. Yan, mashallah. Ilan ba yung dumarating dito? Parang 100 mahigit yata, hindi nagkakasya. Asawa ba pa yun? Asawa ba yun ba? Okay, mashallah. Wala nang ticket. Okay. Sold out. Okay, dun sa mga online, sa Facebook, sa social media, or sa YouTube, kung mayroong nanonood, pagpatuloy nyo lang manood, patuloy nyo lang yan, kasi meron kayong mga matututunan. Sa mga Muslim and non-Muslim, Christians, at iba pa, manood kayo para may matutunan kayo, at kayo ang mag-judge kung sino ba sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Okay, ang paksa ng kanilang pag-uusapan ay tungkol sa kung si Jesus ba ay Diyos. Yan. Marami na naman magagawa sa isip nyo yan. No? Okay, simulan na natin. Ang unang gagawin natin ngayon ay tinatawagan po natin ang biglaang dating si Ustad Ibrahim upang magbasa ng Quran bilang panimula ng ating activity. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن لا إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Mashallah, tabarakallah. Maraming salamat po Ustad. Jazakallahu khair sa iyong reading Quran. Ang susunod naman po natin ay ang prayer ng Catholic. Mahaba ba? 10 seconds? Alam ko 10 minutes eh. Okay. Sige, si Brother Noel. Father, Son, Holy Spirit. Sancte Michael, Portis Improvelio, Presidium Lulu, Contere Satanama, Ecclesia Dei Defend. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mashallah. Isang Arabic at saka isang Latin ba yun? Latin. Okay. Okay. Bago nating simulan, ipakilala muna natin ang ating magiting na tagapagtanggol sa Katoliko sa side nila ay si Jared. Jared na? Pastor Jared o Brother Jared? Okay, Brother Jared. Okay. Ang sa Islam naman ay si Kara Shinidasan, ang ating magiting na debater sa Islam. Ngayon, bibigyan po natin sila ng 5 minutes upang ipakilala ang kanilang, magsasalita sila patungkol sa kanilang side. Ay, kumana dyan. Yan, magandang hapon sa inyong mga kapatid. Maayong hapon sa nanonood sa Kabisayaan. At ngayon ay titindigan natin ang dogma ng simbahan o ang turo ng ating Panginoon Jesucristo na may ipapakilala lamang natin sa pamagitan ng simbahan sa 3 bis ng Efeso. At magandang hapon rin sa iyo, Karasit Tindasan, at sa ating mga audience dito sa Masjid Al-Burhan. At nawa ay maging mapayapa ito at magawa natin peacefully gaya ng ating mababasa sa 14:40 ng unang Korinto. Yun lang, kapatid. Maraming salamat po, Brother Jared, sa side ng Catholic. At
Tinatawagan po natin si Kara Shinitasan sa side ng Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri pa sa salamat ay kay Allah, Panginoon ng lahat ng nila. Inanyayahan tayo, no, ni Brother Jared, na makipag-dialogue muli. So ngayon po'y katoliko na siya. Ako ang angad ko po, hindi para makipagpalisa, makipagpagalingan. Angad ko po bilang isang gai, pag sinabing gai ay isang missionaryong Muslim, nag-aanyaya sa pananampalatayang Islam. Ito po ay da'wa on my part, no? Sa abot ng aking mga kaya, biinin lang sa kapintulutan ni Allah, ay matindigan po. Once again, ito pong usapin patungkol kay Nabi Isa a.s. Ang ganda ng binasa ni Ustad kanina, no? Afala yatub, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Dito natin inanyahan si Jared, no? Allahu a'lam. Ayun naman ay our duty is only to convey the message. Hindi ba sila magbabalik loob kay Allah? Magsisisi ng kanilang mga kasalanan? Hihingi sa Kanya ng kapatawaran sapagkat narito kanilang masusumbong si Allah ang palagi ang nagpapatawad at ang pinaka-makapit. Sana mag-enjoy po kayo. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Okay. Bismillah. So, sa dalawang mag-uusap, magtatalakayan, ay naway meron po tayong mapulot na aral sa kanila. Ito ay hindi po usapin ng kung gaano kalaki ang iyong kinikita sa iyong negosyo at kung gaano ka kaprofesyonal sa iyong specialty sa field ng iyong trabaho. At ito ay usapin patungkol sa pagpapahayag ng katotohanan sa kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat kung ang tao ay hindi mamamatay, ang pag-uusap na ito ay walang kwenta, walang silbi. Okay? Dahil ang pag-uusapan ay usaping kaligtasan ng kaluluwa, kaya nararapat lamang natin ito isiwalat sa mga tao. At kayong mga nanonood sa social media, kayo po ang humatol ng may katarungan base sa kanilang mga pahayag kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Okay, meron lamang po akong babasahin para dagdag kaalaman. Ang sabi po rito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Sabihin, kung ang kamag-anak mo, anak mo, kaibigan mo ay mawawalan siya ng saysay or meron siyang benepisyo sa atin at sa araw ng paghuhukom, si Allah ang magja-judge sa atin o sa araw ng paghuhukom. Ang Diyos mismo ang hahatol sa atin kung sino nga ba ang nakakakita ng katotohanan at ng walang saysay na aral patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay, simulan na natin. Ang unang tindig, 30 minutes, affirmative, mula sa CFD. Okay, tinatawagan natin si Jared. Umpisa mo na. 30 minutes. Yan, magandang hapon ulit sa inyo. Ngayon ay tititig tayo sa pangalawang pagkakataon sa ating kapatid na Muslim na si Rashid Indasan. Ngayon po, i-represent ko is not my own opinion. This is the opinion of the apostles na inutusan ni Kristo magsulat sa 14:37 ng unang Korinto. Ganito po ang ating mababasa. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, sabi ay alalahanin niyang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, utos ng Panginoon. Sino yung Panginoon? Maganda, pabasahin natin si James sa 3:15 ng unang Pedro.
Sige, ito po ay unang Pedro 3:15. Basahin po natin, no? At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad, kundi pawang kabutihan? Ito ba? 3:15, unang Pedro. Ito nga, unang Pedro 3:15. Sige, basahin natin, kasunod. 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ayun, malinaw na malinaw. Sino yung Panginoon na siyang nag-uutos magsulat sa mga apostoles? Si Kristo. Tanong, sa papaanong paraan nakapagsulat si Apostol Pablo? At sa papaanong paraan siya nakapagturo sa mga alagad? Kaya lang ka namang turo ito ni Karashid. Ano? Siyempre, basahin natin. Sa 1:12 ng Galacia, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Aba, ibig sabihin, yung isinulat pala ni Apostol Pablo, yung gisulti pala ni Apostol Pablo, hindi niya pala tinanggap sa tao. Eh, kanino niya tinanggap? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesus Kristo. Eh, hindi pala tao. Eh, ano si Hesus Kristo? Basahin natin, kapatid na James, sa 20:28. Letra por letra po ito, ng 1. 20:28 ng Juan. Yan, hintayin natin. Ano sabi sa 20:28 ng 1? 20:28 ng Juan, ito ang mababasa natin. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun namang palin. Ibig sabihin, hindi nga tinanggap ni Apostol Pablo sa tao, kundi kay Kristo. Na anong sabi? Na siya ang Panginoon at siya rin ang Diyos. Pag ito, Karashid, gibain mo yan, Karashid. Letra por letra yan, Karashid. Bakit? 5:20 ng unang 1. Letra por letra po ito, ha? Anong sabi sa 5:20 ng unang 1? Unang Juan 5:20, sabi dito sa Tagalog version, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Letra por letra, Karashid. Ito ang tunay na Diyos. Eh, kung ama tinutukoy dyan, dapat doon. Ito eh. Yung narito eh. Sino yun? Sa 20:28 ng 1, yung Panginoon at Diyos na nagturo kay Apostol Pablo. Na ayon kay Apostol Pablo, yung kanyang itinuro, yung kanyang ipinangaral sa 1:12 ng Galacia, hindi niya tinanggap sa tao, kundi tinanggap sa pamamagitan ni Jesu Cristo o ng atong Ginoong Jesu Cristo, na ayon sa 5:20 ng unang 1, na gaya ng binasa ni kapatid na James, at sa 20:28 ng 1, siya ang Panginoon at Diyos. Amen? Amen. Nabasa ba? Letra po yan, Karashid. Ano? Paano po ito lulusutan? Patay tayo niyan. letra po ito, Karashid. Ano pa? Babasahin natin ang 2:13 ng Tito. Letra po ito, hindi po ito opinion ko, ha? Anong sabi? Basa ko na James. 2:13 ng Tito, sinasabi ng banal na kasulatan, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun eh, may magbabalik. Amen? Sino yung magbabalik? Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, Karashid. Kaya, repent to Christ, Karashid Iblasan. Tanggapin mo na ang ating Panginoong Jesucristo na si tunay na Diyos na naparito. Hindi, sinabi ng mga apostoles yun. E sasabihin niya, meron pa ba kang mababasa, sinabi ni Kristo? Aba, letra por letra pa, Karashid. O basahin po natin sa 1, dito sa Aramaic, transliterated. Ito, meron akong salin dito, kapatid na James. Maaari basahin natin, letra por letra po ito, Karashid, ha? Ano po ang ating mababasa? Ating basahin dito sa Aramaic, sa bisita. Ayan.
Dito, ganito po ang ating mababasa. Dito sa the original Aramaic New Testament in plain English. Anong sabi? Dito sa John 13 o 5:20 ng unang ano sabi? Si Kristo mismo nagsalita. But Yeshua said to them, I am the living God, do not be afraid. Ayun, talibin yan. Galing mismo sa babak ng atong Ginoong Jesucristo. Galing mismo sa bibig ng mga apostoles. So, paano mo ngayon gigibain yung karasit? Paano mo ngayon tututulan po yung karasit? Letra por letra na. O, total, ayaw under cross-examination, ibain niyo po yung mga talata at haliin ang elementary school na ipinresenta ko ngayon sa diskusyon na ito. Amen? O kaya letra por letra. Hindi yung letra por letra. Nabasa pa, napatutuhanan pa. Katunayan, nasa aming prayer, dito sa Catholic Handbook of Deliverance, kay Father Sikia, anong sabi? Sa page 81, in the name of Jesus of Nazareth, John receives tremendous power as God. Amen? Diyos pa? Paano ito karasin? Sinabi ni Kristo, nasa Peshitta transliterated in New Testament, sinabi ng mga apostoles, na siya'y Diyos. Sino pang gusto magsabi para maniwala ka dito, karasin? Eh, hindi ko naman pinipilit na maniwala ka, pero sana karasin, maniwala ka. Na ano? 5:20 ng unang kapatid na James, basahin ulit natin. Unang 5:20. Narito po. At nalalaman natin naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, basa pa tayong isang talata. Sa 8:58 ng 1 sa the Holy Peshitta Bible Transliterated. Yeshua said, or Christ said, to them, timeless truth, I speak to you. Before Abraham I exist because I am the living God. Hindi naman dead God. I am the living God. Amen? God is good. Good talaga. Hindi naman masama ang Diyos natin sapagkat sinubuti. Siya ang hihintayin natin na siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya dito ko na tinatapos ang aking stand, Mr. Moderator. Total, ikaw po ang papagitna dito. At tingnan po natin, mag-cross po tayo ni kapatid na Indasan. 21 minutes. Okay na, wait na natin. Okay, wait na. Magtatanong po ang karasit sa inyo kapatid na dyan. Para mas maging malinaw, pakibukas ka. Saan ba si... Okay lang bro, pabukas ko to ah. Ba't wala na naman? May timer ba? Meron si... May timer po siya. Hindi, yung sa quiz ko. 10 minutes running time. 10 minutes. Sandali lang, sandali lang. Eh, pinakuha din ako kay brother, kay Alapin. Ano yan? Bismillah. Okay lang eh? Touch, hindi mo signal yung touch eh. Kailangan ko dito. O sige, balik. May bukas ko nila pag naibuksan eh. Dapat kanina nakabukas ko na. Kami nakabukas ka. Kaya ako na touch eh. Dito ka makan sa... Kailangan na kayo rin. Kanina nakabukas na, di ba? Oo, touch.
Para maganda yung presentation natin. Ba't ko wala na naman? Kanina lang dyan. Okay, di ba, Alex? Simulan na ako. Okay po. Pero okay lang, tingin mo sandali pa ang presentation na kasi nandun yung presentation ko eh. Ano kayo? Ayan, ayan. Bukas mo yun, no? Yung close-sex family battle. Walang battery. O signal. Hello, hello. Ba't walang mic to? Hello, hello. Hello, hello. Hello. Ha? Wala? Hello, hello, hello. Okay. Yan. Hello. Okay. Sige, 10 minutes galing time, no? Okay, go. Unahin ko muna yung madalas kong basahin, Jared. Yung unang 1:5:20. Kung totoo na inclusive ka na ang tunay na Diyos doon, pamilyar ka ba sa isang libro ng Katoliko na sabi ni Raymond Brown, isa pong Bible scholar na Katoliko, sa page 177, ito po, passages where the use of the title God for Jesus is dubious. Mga simpi kung saan ang paggamit ng titulong Diyos para kay Jesus ay kahina-hinala. Sabi niya, yan, ito po. See? So, ang dito rin po sa Greek grammar ni Daniel Wallace, malinaw po na sinasabi dito na maraming Bible scholar na yung tunay na Diyos, Alitinos Theos, doon sa unang 1:5:20, mas majority, ang tinutukoy doon ay ang Ama. Pamilyar ka ba rito, Janet? Libro ng Katolik? Familiar ako dito, Karasin. Sa Catechism of the Catholic Church, ang sabi, sa page 225.4, Father is God and the Son is God. Gaya ng binasa ko kanina, sige ko na I have 1 minute to answer. Nasa 5:20 ng unang 1, na siya'y naparito at tinawag na tunay na Diyos na referado sa ating Panginoon Kristo. Yan po ang iba inyo, Karasin. Ito. Ito po, iba Binasa inyo. ng katigisip. Ang kanina binasa ko, tama? Ito. Anong number? Dito sa 25.4. Ako, saan po nakalagay ito? Pakibasa ko. Ito nakalagay. The Father is God, the Son is God. Ano po yung patayin niya? Batayan, ito mismo bro. Sa ministerium na simbahan. Next Hindi po, question. hindi po. Nakalagay po ba niya unang 5? Kasi tanong natin, unang 1:5:20. Hindi ko po tinatanong kung ano yung train na Katoliko. Ang moderator. Nakaspil po tayo. Objection, moderator. Ayaw under cross-examination. Sabi nga, sang-ayon ka ba niya? Hindi. Sabi ko, sang-ayon ako sa Catechism of the Catholic Church. Hindi. Sapagkat, Mr. Moderator, ang tinatanong ko po, yung particular na verse na unang 1:5:20 na ang sabi ni Raymond Brown, may mga scholar, kahit Catholic scholar, katulad ni Kus, isa pong German Catholic, na ang tunay na Diyos sa unang 1:5:20, hindi si Jesus, kundi si ang Ama. At sabi pa niya, one might have the impression that the majority of recent commentaries, Kus and Kant, refer the passage to God. The Father, nasa libro po ito ni Raymond Brown. ano po tanong? Isang Catholic. Now, pamilyar ka ba dito regarding sa commentary po ng mga Bible scholar ng Katoliko na hindi po conclusive yung pagkakaunawa mo sa unang 1:5:20 na ang tinutukoy na Alitinos Theos ito ay si Jesus, kundi ang Ama. Ano tanong? Nabasa mo na ba ito? Ano tanong, moderator? Hindi ho. Ang tanong ko, kinukontra mo ba si Raymond Brown? Hindi, dahil ang aking batayan, yung mismong official doctrine ng simbahan, Oo nga po. sabi ko, Karasin, so sumasagot ako, ayaw ko rin to answer. Opo. Yung mismo
sa 254 ng Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Nasa 5:20 ng unang buwan, siya ang naparito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Letra por letra, nabasa, si Kristo Diyos. Ginagano ko Next po. question. Ginagano ko po katikisin, nakalagay kasi dito yung mga doktrina nyo. Pero ang binagad mo, Biblia. Hindi naman kay Bible based. Ang sabi mo, conclusive, si Kristo, si Jesus, ang tunay na Diyos. Ayon sa unang 1:5-20. Kanya lang ang mga scholar nyo, tutol doon Particular sa verse na yun. Binasa ng katikisim, hindi naman tinutukoy dito ang unang 1:5-20. Ang tinutukoy ni Raymond Brown sa unang 1:5-20, hindi po totoo na si Jesus po ang tunay na Diyos sapagkat maraming Bible scholar kasama na po si God. Tanong mo na rito. Ang tanong ko po, kasama si God na ang tunay na Diyos ay Ama, tutol ka ba sa sinasabi ng mga Bible scholar na ang unang 5:20, hindi po si Jesus, kundi ang Ama? Okay, ang sagot ko, walang sinabi yan sa aklat na yan na si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang tututulan mo sapagkat ang istan ko sa akong ikapababarong na paksa na si Kristo ay Diyos, na natindigan ko mismo sa Biblia at sa Catechism of the Catholic Church na Christ is God. Letra por letra. Next question, Carlos Invitasan. Okay. 5 minutes. 5 minutes. Binasa niyo po yung Tito 2:13. Again, Jared, pamilyar ka ba sa Bible commentary ninyo? Meron po akong Bible commentary, New Jerome's commentary. Huwag mo muna akong basahan ng Catechism. Ang Catechism, doktrina nyo yun Tanong po, Ang tanong ko, pamilyar ka ba sa Bible commentary ng 2:13 ng unang ng Tito, Titus 2:13, na hindi akin, hindi po conclusive, katulad ng pagbabasa ko, na si Jesus Christ ang tinutukoy doon na darating na bilang Diyos. Ito po, Bible commentary na tanong nakalagay po. dito. Objection mo rin po. Ano mas, Tanong. ito, nakalagay po dito sa Tito 2:13, the New at saka sa New American Bible. Ito po Bible. Sige po, tanong, Carlos. Iba ang Diyos kay Kristo, kay Diyos. Magkahiwalay po, babasahin po natin. Ang sabi po dito, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of our Savior Jesus Christ. Ano po? Ang sabi po dito, iba po yung Diyos kay Jesus. Mali po ang inyong konklusyon. Ano po tanong? Ang tanong, ano masasabi mo? Kinukontra ka ng Bible commentary ng... Okay, sasagot ako? Sige. Wala kang tutol dyan sapagkat wala namang sinabi niya na si Kristo ay hindi Diyos. Ay, hindi po. Doon sa... Objection mo rin to. Gusto ko- Okay, bakit? Dahil sa Catechism mismo ng Simbahang Katoliko at sa Biblia na binasa ko, letra por letra na ang aming paksang natindigan na si Kristo ay Diyos, the Father is God, and the Son is God. Mr. Next question. Corrector, hindi ko po tinatanong kung ano ang doktrina ayon sa Catechism. 3 minutes. Tinatanong ko po, yung itinindig niya, particular sa Tito 2:13, na sabi niya, ang darating si Jesus na Diyos. Sabi ng Bible commentary, hindi sa Diyos doon. Iba yung Diyos kay Jesus Christ. Ang laki-laki Hindi mo binasa ang Bible commentary ng Katoliko. Tanong mo rin to. Yung tanong ko, kontra ka. Ito. Hayagan, Jared, ano masasabi mo? Nabasa mo ba ito o hindi? Moderator, ang nabasa ko ito. Sapagkat ito ang nilatag ko. Dali. Pero wala akong tutol sa Biblia. Sabi ka muna. Moderator, sumasagot ako. Wala akong tutol sa Bible commentary dahil wala naman dyan sinabi na si Kristo ay hindi. Okay lang naman. Nung pagtindig niya, Next question, Garcia. Yung mahirap. yung pagtindig niya, hindi naman po yung Catechism ang pinagbabasa niya. Ang binasa po niya Bible, particular, unang 1:5-20 at Tito 2:13. Hindi ka ba tao, alam mo na yung talata na yan. Ngayon, kinokontra mo ba yung Bible commentary na sinasabi mismo ng Jerome Biblical Commentary
Tanong. Yung sa Tito 2:13, iba mo yung Diyos kay Jesus Kasipyo. Ano tanong ka? Yung tanong ko, Ano? kinukontra mo ba to? Hindi. Salamat. Bakit? Dahil wala ka namang nabasa dyan na sinabi, letra po letra, na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi. Kaya, gibain nyo kasi yung salita. Ang nakalagay. O, tingnan mo dito, sumasabaw. Malinaw na malinaw. Sa katisismo ng simbahang Katoliko, o, dito ba, basahin natin ha? Sa 464, Christ is God. Pinasa ko rin kanina sa 2:13 ng Tito, 5:20 ng unang 1, na si Kristo ay Diyos. Nagiba niya pa? Hindi nagiba niya Karasit yung dasal. Kaya, next question, Karasit. Yung mahirap po. 1 minute na. 1 minute. Hindi ko tinatanong makatikisi. Ang tinatanong ko sa iyo, yung maling pagkaunawa mo sa 2:13 ng Tito, na kinukontra ka mismo ng Bible commentary. Hindi Objection mo pa kasi ito. nabasa to. Hindi mo Okay, Bible Ivan. commentary. Ang madali lang tayo muna. Anong objection? Tapos na, tapos na. Ang objection ko, moderator, gibahin niya yung nilatan ko sa Biblia at hindi ko kinukontra yung Aklat Katoliko. Dahil wala namang nabasa dyan na si Kristo ay hindi Diyos. Amen? Viva Cristo Rey! Mabuhay ang simbahang Katoliko. Okay, okay na? Okay. Nasisimulan na po ako. 30 minutes. Time starts now. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Alam po ninyo, sa aking pagkukross, kung mapapansin po ninyo, pilit po na iniligaw ng ating katunggali ngayon yung usapin. Ang tindig na kasi Biblia, hindi ko naman tinatanong kung ano paniniwala nila sa katikisim eh. Para bang ganito, pag-iglesia ni Cristo ni Manalo ang kausap mo, pilit nilang ituturo sa kanilang doktrina, si Manalo ang sugo. Pero pag hindi na hindi ang Biblia, doon mo sila mag-question. Ngayon, tumayo si Jared, ang kanyang pumapaksa, ay Bible, hindi katikisim. Ang sabi kasi niya, sa katikisim, talagang tinanggap, tinasinituro na si Diyos ang Kristo. Baliin mo, doktrina niyo ito eh. Sinulat niyo na ito, hindi naman kay Bible base eh. Tumindig ka Biblia, yun ang binabali ko. Hindi natin sinabi, pinag-usapan, ang baliin ko yung katikisim. Kasi hindi naman kay Bible base eh. Ang ginagamit ko sa aking katikisim, at tanong ko sa'yo, binasa ko rito si Jesus ang Diyos. Hindi ka naman bumatay sa unang 1, 5, 20. Ngayon, gigibayin ko muna yung mga sinabi niya bago ako magsimula. Doon po sa binasa kanina, sa unang 1, 5, 20, hindi po pamilyar si Jared sa mga Bible commentary po ng Katoliko. Kasi, pakinggan nyo. Tingnan mo nga yung unang 5 ng huwag yan, yung Jared, Ken, para makita nila. Yung, huwag yan, yung rebuttal, doon sa rebuttal. Dali. Sige ba? Okay. Sige ba? Yung unang 1, 5:20. Ito. Tingnan nyo. Sabi ni Raymond Brown, ito yung passages where the use of title God for Jesus is no abuse. Kaduda-duda. Kaduda-duda yung kanyang pinasinta ang Ama ang krus. Mga sipi, kung saan ang paggamit ng titulo ng Diyos para kay Jesus ay kainahinala ang kalabuan ay nagmumula sa syntax. Pag sinabi yung syntax, yung arrangement ng word para makagawa tayo ng magandang paragraph. Sabi niya sa page 183, one might have impression
that the majority of recent commentaries cast at saka po, si Dan po, German scholar po yan, Katoliko, Bible scholar po yan, refer the passage to the God of Father. Tuloy. Oh. Ayan o. Ano pa? Sabi ni Raymond Brown, may libro ko eh. May libro ko, hindi ka naman Bible piece eh. Dapat may ganito ka o. Oh. Ang laki-laki na documentary o. Bakit iba? Ibang-iba yung sinasabi mo sa aral ng commentary ng Biblia mo. Abi, kinukontra mo yung Bible scholar nyo. Ngayon, ito po si Daniel Wallace. Kinikilala po ito ng Christian world. Oh, scholar po ito ng Greek. This text is exegetical problematic for a variety of reasons that concern us here that the antecedent is many scholars see Theos rather than Christos as the antecedent. Oh. Sino po ang para sa kanila? Oh? Constant, exclusive evidence of the Father. Father po tinutukoy. Sige pa, slide. Oh. Ayan pa. Hindi. Taas ko sa 2.13 naman ng Tito. Punta naman ako sa 2.13 ng Tito. Oh. Ayan. Dami. O ito, American Bible. Ang pinagbabasa mo yata, King James. Hindi naman sa inyo yung King James. Ayun o. The New American Bible for Catholics. Iba po ang Diyos kay Jesus. Pinaliwanag ni Raymond Brown yan. Bakit? Ang nakalagay dito, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of at ng aking iba. Magkaiba. Jared, ngayon lang nakakita na Katoliko ang ni Peter, ang coach niya ay Baptist. Import. Ayan o. Sabi naman ni Raymond Brown, ito ay passages where the use of the title God for Jesus is dubious, kaduda-duda. Oh. Kasi tumindig ka Bible eh. Kaya yun ang ginigiba ko. O ngayon, sa presentation, ilang minutes lang? 24 minutes. O, sa unang presentation. First time. Ito ngayon. Kasi doon lang umikot kung usapin eh. Okay. Ngayon, bigyan natin ng konting history. Kailan ba nagsimula itong usapin na ito? Alam nyo, ng mga bandang 300 years after Christ, no? Meron pong nahati po sila at meron isang priest, pare, na si Arius, ng Alexandria, Egypt. Hindi Diyos Jesus. At gumamit ka, sumipi siya ng mga biblical verse. Tandaan na, hanggang 400 years, hindi pa nakalunay yung Bible dyan, and yet sumipi si Arius para patunayan niya na hindi Diyos si Jesus. At marami siyang na-convincing bishop. Saan po yan? Ayan. Ayon po yan sa the compact history of the Catholic Church. Ano nangyari dyan? Sige, slide. The bishop decided Arius was wrong. Kaya ang ginawa nila, nag-invento sila ng salitang homoousios. Para lang to refute Arius. Yan ay hindi biblical. Tuloy. Sino ba nag-invento niyan? Ayun, homoousios of the same substance. Ibig sabihin ng homoousios, si Jesus daw, homoousios, same substance ng Diyos. Kung ano raw yung Diyos, ganun din si Jesus. Yan ba yun sa Bible? Wala na rin. Inimbento yan. Nino? Taglo. Basil of Caesarea. Gregory of Nyssa. Gregory of Nyssa. Alam nyo, manawagan ako, with all due respect kay James, yung mga sola scriptura, sa huli dito. Kasi naniniwala rin kayo, homoousios si Jesus ng Diyos, wala rin sa Bible, sapagkat iyan ay hindi biblical. Inimbento lang po. Inimbento, ni Jared. Ayun no. Tapos yung Holy Spirit, tsaka palang pinag-design kung kailan, pero hindi yung topic natin. Yung Moses po inimbento. Si Arius gumamit ng Bible verse para patunayan si Jesus ay hindi Diyos,
Pero tatlong bishop na to, hindi. Ang ginamit nila, nag-invento sila ng salita homosius. Just to repeat ayos. Eh lahat ng Kristiyano na naniniwala sa Trinity, ginagamit ng homosius. Invento ko itong homosius ayon sa history ng Katoliko. Binili ko to Jared sa St. Paul. Catholic. Tuloy. Ngayon. Sige. Slide. Oh. Ayon po sa Bible, ayon po kay Raymond Brown. Baka mamaya questionin niya kung sino si Raymond Brown. Jared, hindi ka na datigdaan. Hindi ka na Bible-based, hindi ka sola scriptura. Dapat inaalain na sinasaalang-alang mo yung scholar ng Katoliko at ng commentary ninyo. Ang laki-laki ng commentary mo. Salungan ko sa sinasabi mo. Kasi sabi mo, gibahin ko. Giniba ko yun. Ang binabasa mo sa akin, pinipilit mo yung itong katikisin. Hindi naman ito ang topic natin eh. Ang tinapik mo yung Biblia. Eh yung Biblia po, commentary, official commentary po ng Katoliko, salungat sa sinabi mo. Paano yun? Sino ba dapat paniwalaan? Ikaw o yung Bible scholar ng Katoliko? Oh, tingnan nyo. Sabi po na Raymond Brown, itong mga talatang ito ay mga passages, mga sipi sa Biblia na hindi mo talaga isipin o yung titulong Diyos kay Jesus, hindi talaga sa Kanya at never mong iisipin na si Jesus ang Diyos. Gawa 2:22. Pakibasa mo nga. Amin pa ba? Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Mike. Mga taga-Israel, Pindot. Dali. Sayang oras. mga taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga takdang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa inyong kalagitnaan, gaya ng nalalaman ninyo. Patay ka sa sentral, di ba? Oh. Tuloy. Oh, pinatunayan ng Diyos, no? Hindi siya ang Diyos. Gawa 3:13. Basa. Ang Diyos na sinamba ni na Abraham, Isaac, Jacob, at ang mga ancestors natin, ang nagbigay ng karangalan sa lingkod niyang si Jesus. Katolik ang Bible ba yan? By the way, Pinoy version New Testament. Okay, medyo may pagka-Jejumon. Ano siya lingkod? Ano ba yung lingkod? Nakalagay yan sa Greek. Ken. Tuloy mo. Pahis. Sa Greek. Ano yung pahis? Slave. Dahil si Jesus nasa langit na raw. Yet, hindi niya kabantay ang Ama. Yet, hindi kabantay ang Diyos. Sapagkat siya'y pahis. Ayon sa Acts chapter 3, verse 13. Diba? Katulad na sinasabi ng Quran. Qala inni Abdullah. Nagpakilala si Jesus. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Alipin din siya sa Bible eh. Nasa langit na siya. Alipin pa rin siya ng Diyos. Tuloy. Hebreo, ito Jared. Paano iisipin ng mga Muslim at ng ibang tao na si Jesus ang Diyos? Kasi yun naman talagang topic natin eh. Pakibasa nga. Noong nandito si Jesus sa lupa, na-praise siya ng malakas at umiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos na kanyang magligtas sa kanya sa kamatayan. Paano siya ang Diyos nagdasal sa Diyos, humihingi ng tulong sa Diyos, nagpatulong sa Diyos? Yan ang malaking problema. Paano siya ang Diyos? Humingi ng tulong sa Ngayon, alam mo, David, kung gagandaan ka pa, may lusot ka pa dyan. Kasi turo ni Soriano, hindi naman talaga sa tao. At sa Diyos na may Diyos. Eto ngayon, sa katikisin ninyo, pantay po. Si Jesus kapantay ng Diyos. Kung siya'y kapantay ng Diyos, bakit siya nagdasal sa Diyos? Ang tandaan mo, sa Katoliko, yung isang persona ni Jesus, nandun yung dalawang nature. Kaya
Kaya kung si Jesus ay sumampa sa Diyos, abay sumampa yung kanyang dalawang ito. Tuloy. At dahil Ito pa. sumagot si Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti! Alam mo ang mga utos. Ano sabi ng Raymond Brown? Itong talatang ito. Alam mo, di sa akin to, sa kanya. Katoliko. Kakampi ko yung Bible scholar eh. Ang kampi ko, scholar ng Katoliko. Ang kampi ni Jared, Baptist. Import. Wendy, dapat nandito ka eh. Oh, ayun. Okay. Oh, tinanggi niya. Kaya yung sinabi ng Bible scholar, tinanggi niya na siya ang Diyos. Sa Arabic Bible, mas magandang basahin niya. Tuloy. Tuloy. Oh, 8:40. Subalit ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. May katotohanan siyang narinig, tao siya, may narinig siyang katotohanan mula sa Diyos. Hindi siya ang Diyos. Dami. 10 minutes. Nakita mo? Sino nagsabi yan? Invento ko ba yan? Sabi mismo ni Raymond Brown. Tuloy. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Bible scholar din yung nagsabi niya. Never mong isipin na siya ang Diyos. Tuloy. Huwag kang kumapit sa akin. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, hindi pa kasi ako nakababalik sa Ama. Pero, puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin mo sa kanilang, babalik na ako sa tatay ko at tatay ninyo. Ano ba? Sa Diyos ko at Diyos nyo. Ito Klaseng verso ito. Kaya, alam mo, tama ba sa Raymond Brown? Hindi papasok na siya ang Diyos eh. Kung ikaw dating daan, tulad ng tanong ko sa iyo dati, bakit ba may Diyos, hindi na Diyos? Yun ang tanong mo sa akin nun eh. Paano siya ang Diyos dito? May mga sagot yan siyempre. Sanay na tayo sa sagot niya eh. Alam mo, nagkatawang tao siya. Alam mo, naging tao siya. Alam mo, tingnan natin ang sagot namin. Okay? Tuloy. Lalo na ito. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kayo na nag-iisang totoong Diyos at makilala si Jesus, makilala si Jesus Christ na ipinadala ninyo. Sa New Jerusalem, Mas klaseng version. alam mo, Jared, hindi ka na dapat katulad may bangungot pa ng dating daanan. Sariling interpretasyon lang yung Biblia. Meron kayong basic commentary. Sa commentary po ng New Jerusalem Biblical Commentary, yung unang 1:5-20, nirepair niya rito yung 17:3. Tumutukoy sa Ama na ang tunay na Diyos, hindi po si Jesus. Tuloy. 13 minutes. Sige. Sabi natin, para sa atin, iisa lang ang Diyos, ang Ama, na nag-create ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. Hindi ko invento yun kasi Katoliko may nakakarap natin eh. Kaya ginamitan ko siya ng Bible scholar na Katoliko. Sila mismo nagsasabi, hindi papasok sa ukokote mo na si Jesus ang Diyos dito. Isa lang ang Diyos, hindi si Jesus kasama. Tuloy. Pero, gusto kong maintindihan ninyo na pinakamataas si Christ sa kahit sino lalaki. Mas mataas ang lalaki sa misis niya. At mas mataas ang Diyos kay Christ. kung siya ang Diyos, kurito to. Wala na si Jesus sa Palestine. Wala na si Jesus sa Palestine. By the way, binamangin dito Palestine. Ganda, Palestine. Alam mo, wala na sa lupa si Jesus dito. Eh, hindi!
Sinabi, mas mataas ang Diyos kay Christ. Iba po yung Diyos kay Christ. Paano natin mararamdaman siya talaga ang Diyos? Mas mataas na ang Diyos eh. Nakita mo? Labi yung misis ko dyan, mas mataas daw yung lalaki sa misis niya. Masarap iulit-ulitin. Tuloy. Ang Ama. Ang Ama ay higit na dakila kaysa sa Again, akin. sinabi ni Raymond Brown, isa pong Bible scholar na Katoliko. Mamaya pakita mo kung sino to ha. Baka question din tayo eh. Ha? Na talagang yung hindi po sila magkapantay o hindi sila co-equal. Kahit sabihin ko pa sa katikisim mo ganito, uy, katikisim nyo yun eh. Pero sa Bible, hindi po ganun ang realidad eh. Tuloy, Ken. 10 minutes. Dali. Walang nakakaalam ng araw o oras kung kailan mangyayari ang mga ito. So, Kahit ang mga angels sa langit o ang anak, ang Ama lang ang nakakaalam. mga Bible passages po ito na talagang hindi si Jesus ang Diyos. Tuloy pa. At pag nalagay na lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ, siya mismo, ang anak, ang maglalagay ng sarili niya sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng anak. Tapos, kita mo, ultimo si Jesus susuko sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Hindi talaga sa araw na ng paghukom ito. Tuloy pa. For whom is the Christ? Ito yung Roman 9:5. Okay na. Ilang minutes na lang? 9 minutes. 9 minutes. Ito. Ngayon mga kapatid, pinakita ko sa inyo ito, bakit ako po hindi nakukumbins talaga na siya ang Diyos o siya ang Diyos? Sapagkat nauwi po sa dilema. Nauwi po sa dilema. Kaya nga po sinasabi ng kanilang aral misteryo po ang mga bagay nito. Incarnation, misteryo. Yung Trinity, misteryo. Di mo may masang marinan Ano ba misteryo? It is impossible to explain and it is impossible to understand. Kaya ang Katoliko, tingnan nyo, hindi ako masyadong nakipag-debate sa Katoliko. May ganang kami ng Katoliko eh. Bakit? Sapagkat, mystery ang arasin eh. O di tapos ang kwento. Ha? Tapos ang kwento. By the way, gusto ko lang masingit. Kasamantalay ko to. Bakit sinasabi ko kay Jared, sa pagitan ng Katoliko at Islam, karamihan interpret na. Pakibasa mo nga itong 841 English, bro. Pakibasa. Dali mo. Dahan-dahan lang ha, nakasan mo. Mike. Dali. Pakinggan nyo ha. Jared, sana, malagay mo sa puso ito. 840. Muslim, relationship with the church of the Muslim. The relationship of the church with the Jewish people, Muslim. the church relationship with the Muslims, the plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place amongst whom are the Muslims? Because These profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind's judgment on the last day. Kaya nga, interpret na lang sa Muslim at ito, interpret na lang Bakit diniklara ng simbahan Ang Muslim, they're also promised of salvation. Nakita mo? Kaya nga pag-start tutol dito Bakit? Because they Muslim, together with us Catholics, they adore the one true God, the God of Abraham. O kita mo, iisa pala Diyos natin, ayon po sa Katoliko, ang Diyos ni Abraham. O kanya nga, pag sa Katoliko, medyo malambot tayo Kanya lang
Nakita ko si Soriano na naman sa'yo. May bangungot ka pa, may hangover ka pa ni Kaya ni Soriano. Hindi na inaasahan ko eh. Di ba? Yun nga eh. Kaya maganda relasyon ng Katoliko at Islam. Kaya sa pagitan po ng Katoliko at Islam, ano na lang, interfaith, dialogue. Oo, hindi na yung katulad ng asda mong dala-dala mo pa yung pagiging parod ni Soriano. Ito gusto ko sana gawing intellectual ito, mas intellectual. To conclude, yung binasa po niyang talata. Particular sa unang 1:5:20 na paulit-ulit po niyang ginagawa, hindi po conclusive doon na ang tunay na Diyos po doon, Alitinos Deus, ay tumutukoy kay Jesus Christ. Sapagkat maraming Bible scholar natutol po sa kanyang paliwanag. Bible scholar po ito. 5 minutes. At ultimong kanyang mga Bible commentary, ang laki ng Bible commentary ko, ay hindi po ganun ang talagang opisyal na paliwanag. Ultimong mga Katoliko nagpapaliwanag, yung Alitinos Deus ay ang Ama. Bible po pinag-uusapan, hindi po yung katikisi. Kaya huwag mo iligaw ang usapin. Hindi natin pinag-uusapan ng katikismo, Jared. Ang pinag-uusapan natin, yung Bible na pinapatunayan mo si Jesus ang Diyos using the Bible, hindi ng katikismo. Kasi yung katikismo, hindi naman ako titindig na sa'yo sapagkat ito'y doktrina nyo ito eh. Biblia ang tinindig mo na sa aking pagbabasa, pag-aaral, hindi ka pa siguro tao, never po ko nakumpinsin na si Jesus ang Diyos. Sa uli, ilang minutes na lang, bro? 5 minutes. Sabi ko na kanina ni Ustad, binasa ang Quran, babasahin ko po muli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih, ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbukum. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nakagagawa ng napakalaking kalapastangan niyang nagsasabing si Jesus, anak ni Maria, siya ang Diyos. Paano kung totoo ang Quran yan? Ibig the benefit of the doubt. Wala naman ako nabasa sa Bible na pag hindi ako niniwala sa Jesus ang Diyos, impyerno ako. Sa Quran meron eh. Malapas sinabi ni Jesus, ako mga anak ni Israel, sambahin na ninyo si Allah, ang aking Diyos at ang inyong Diyos. Na inaawin po ng katikis ninyo, isa lang po ang Diyos natin, ayon nito, ang Diyos ni Abraham. Sabi ng katikismo nyo, sino man ang sa inyo magtambal sa mga papalibon pa kay Allah, kung magkagaling pagbabawal sa kanyang paraiso, hindi na maliligtas. Wamawahon na ang kasasadlakan niya po yung impyerno. At totohanan sa mga gumagawa ng kalapaslanganan sa kanila yung mga ito yung dawa ko sa iyo, kunyari. Hindi ko pinipilit sa iyo. Kaya dito ko nakatindig na pinapatunayan ko na si Jesus, hindi siya ang Diyos. Manapag! Meron po siyang Diyos na dapat nating sambahin. Maraming salamat. Takbir! Allahu Akbar! Ready ka na ba, Karashid? Kaya bro, start now. Okay, ready ka na ba, Karashid? Okay. Ngayon, sabi mo, dun sa mga Bible scholars na binasa mo, magkaiba kami ng pananampalataya. Tinatanggap mo ba yun, Karashid, o tinatanggap mo yung paliwanag mo? Hindi pala ng palataya. Paliwanag! Magkaiba kayo ng paliwanag. Kasi sa kayo Muslim, Okay, salamat. na ang batayan mo ay Bible, sabi mo, pinaliwanag mo, si Jesus ang Diyos doon. Kaya lang, kontra po ang maraming scholar sa iyo regarding sa paliwanag mo. Yun lang naman po sinasabi ko dyan. Hindi po siya absolute truth, conclusive, na kayo mismo Katoliko ay nagtatalo-talo kung sino talaga tunay na Diyos ayon sa unang Juan 5:20 at kayo din po sa 2:13 ng dito. Ayon na rin po sa Bible Catholic and American Bible. Iba po ang Ama at iba po si Jesus. Salamat. Okay, next question. Meron ka bang nabasa letra por letra sa mga Bible scholars na ginamit mo na sinabi nila, letra por letra, pag hindi nabasa, ay naku, kayo na bahala kung gusto, na si Yesu Kristo ay hindi tunay na Diyos. Pwede ba bigyan mo ako ng time? Meron ba o wala? Meron. Sige, basahin mo letra por letra. Pwede ba yung huli?
Yung huli na rebuttal. Yung sinabi ko, moderator, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Andali po. Ito po yung pag-aaral nila. Ang gusto ko na linawin, Mr. Moderator, hindi ko sinasabi yung paniniwala nila. Ang sinasabi ko po, yung pag-aaral ni Raymond Brown, gamit po yung Bible. Paibad na huli. Moderator, Apo. Ito po, objection. babasahin ko po sa inyo. Objection, moderator. Apo. Ang tanong ko sa kanya, sinabi mismo ng mga Bible scholars na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Letra po letra. Bale bro, Andali lang. Pwede yung pabigyan niyo ko ng oras? Apo. Start yung start natin, start natin yung class. pause mo na yung time. Hindi. Yung conclusion. Ito po. Yan. Ito po. Pastor Jared, sabi ni Raymond Brown, tinagalog ko na. Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa sinaping gospel. Kung sinabi sinaping gospel, Matthew, Mark, and Luke. Objection, moderator. Ang tanong ko, moderator, ang tanong ko, letra por letra, sinabi, si Kristo ay hindi tunay na Diyos, hindi tinawag. Ang tanong ko, sinabi niya, meron pang mababasa, sinabi mismo ng mga Bible scholars na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Hindi mo naman nabasa. Sandali, Mr. Morito. Jared, ang pinag-uusapan natin yung Bible. Ngayon, ang pagkakaintindi ko sa tanong mo, with all due respect, mayroong bang sinabi ang Bible scholar na hindi Diyos si Jesus? Kung ganun ang tanong mo, meron po. Kung ang tanong mo sa akin, kung may Bible scholar ba na Katoliko nagsasabing hindi sila ang Diyos, tungkol sa kanilang paniniwala, hindi po yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, sabi ni Raymond Brown, sa pagbabasa niya ng Biblia, eto, pwede pa patapusin mo na ako, Mr. Moderator? Sabi ni Raymond Brown, Catholic scholar, si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa synoptic gospel. At ang isang sipi tulad ng Marcos ay tila hindi kasama ang isang napapanatili na alalat na ginamit ni Jesus ang pamagat na sa kanyang sarili. Kahit na ang ika-4 na ebanghelyo, ano yun? Yung 1, ay hindi kailanman naglalarawan kay Jesus bilang partikular na nagsasabi na siya ay Diyos. Ayun. Ang mga sermon na iniugnay ng Acts o Gawa sa simula ng Kristiyanong misyon ay hindi nagsasalita tungkol kay Jesus bilang Diyos. Yan ang sagot po ng Bible scholar. Ayon sa pag-aaral niya ng Biblia. Yun po sagot ko. Next question. Ngayon, ang tanong ko, ayon sa aking referensyang nabasa, si Daniel Wallace ay naniniwalang Diyos si Kristo. Ayon sa aking nabasa sa referensya karasin, ano ang paniniwala ni Daniel Wallace na ginamit mo ngayon sa aklat? Diyos si Kristo o ikaw si Kristo? Kategorikal. Moderator, mag-roll kayo. Diyos si Kristo ayon sa referensya o ikaw si Kristo? Alam mo, Kategorikal. Okay, most answer 1 minute category. naman. Bibigyan ko po kayo ng 1 minute naman. 1 minute. Ito po. Ang ginagamit ko pong referensya, mga classical Christian believer, kahit Kristiyano sila, ay hindi nangibabaw yung kanilang bias. Oo, si Daniel Wallace, naniniwala, Kristiyano pa rin siya. Pero, inuubad ngayon, scholar sila. Si Raymond Brown, Katoliko. Okay na po. Pero, pag nagsulat siya ng kasulatan, hindi po nangibabaw yung bias. Kaya bilib po ko sa kanila. Ngayon, questionin mo ako kung atheist ang ginamit ko. Hindi po. Ginamit ko po mga Christian. Kasi ako hanggang ngayon Christian. Okay. Next question. Hindi ko ginamit ko kay Bart Ehrman. Kung kay Bart Ehrman, Ayon sa referensya ulit Karasin, ang sabi, si Daniel P. Wallace ay malinaw na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ano ang paniniwala ni Daniel Wallace ayon sa aking nabasa? Si Kristo ay Diyos o ikaw si Kristo? Hindi naman po ganun ang topic Objection mo dito. Ito, gusto mo dito? Binanggit niya si Daniel Wallace. Opo, Kung sinabi niya wala sa tema, Alam mo bakit? nagbabanggit pala siya nang wala sa tema. Mr. Moderator, gusto na rin Moderator. Bakit ko binasa si Daniel Wallace? Kasi binanggit mo yung unang 1:5-20. At pinaliwanag lang naman ni Daniel Wallace, maraming Bible scholar naniniwala na yung po unang 1:5-20
majority of scholar, ang tinutukoy na Alectinus Deus sa unang 1:5-20 ay ang Ama, hindi si Jesus. Kaya ko pinasa yung Daniel Wallace. Hindi ko sinasabi kung ano paniniwala ng Daniel Wallace. Sinabi ko lang kasi pinasa ko yung unang 1:5-20. Therefore, ang paniniwala niya, ayon sa aking nabasa, Diyos ay Kristo. Yes or no? Ricardo, hindi naman yun. Walang problema yun. Yes or no? Hindi ko tinutulan yun. Objection mo dito, yes or no? Hindi ko tinutulan yun. Hindi ko mo sinabi. Moderator. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Yes or no? Mr. Moderator. You are under cross ka, Rashid. Darit. Sasagot po pala Tatalala ako, ko, bakit? bakit mo ko iniipit kung si Kristiyano ba si Daniel Wallace o hindi? Kristiyano nga siya. Moderator's time po muna. Dali lang. Hindi naman sa Moderator's time po. Bakit? Kung Muslim ba siya, tatanggapin mo? Yung irony, Kristiyano siya, hindi niya inalis yung pagiging Kristiyano niya, and yet, kinontra niya yung binasa mo patungkol sa unang 1:5-20. Doon tayo mag-stick. Ang tanong ko, Moderator. Si Daniel Wallace, kontra sa'yo. Moderator. 2 minutes. Okay. Premise ulit. Ilang minutes na? Ilang minutes yung tanong? 2 minutes. 2 minutes. Okay. Next question. Pabayaan na natin. Ayon sa inyong aklat mismo ng Muslim sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, ang sabi ng Muslim, si Jesus, sabi ay tinaas mula sa pagiging guro, anak ng Diyos, at sa bandang huli naging Diyos na din. Sang-ayon ka ba sa aklat ninyo na si Kristo ay naging Diyos na din? O sang-ayon ka? Ano sulat niyan? Ito po dito. Pwede nyo pabasa. Pero kami din, no? Pakikuha. Pwede nyo pabasa. Sa page 55. Pakibuksan mo. Dito. Ito po. Talakayan? Ito dito mismo. Ano po, sino author niyo? Ito. Basahin mo. Ikaw na Ito magbasa. po yun. Sino po Ito para sa itong version. Pakibasa mo nga. Ito. Basahin mo na rito ha. Ito. Hindi, ano pong libro? Ano pong libro? Ito yung M. Yung M, ibig sabihin yung Muslim, yung kay Kristiyano. Okay, yung may kuhit ka na siya. Ano po, ito ng Kristiyano yan. Kaya nga eh. Basahin, moderator. Ano page mo? Ano page mo? 1 minute. Sige, babasahin ko Letter L, man si Jesus na siyang hinihintay na Mesiyas, na isang propeta, ay itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos. Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na yun. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos. Basahin mo. Baka talakayan lang yan. Pwede ba? Talakayan lang yan. Hindi naman doctrine na yan. Hindi doctrine na yan. Talakayan yan. Basahin mo. Pwede ka mo. Anong page? Anong page? 55. Sabi ng M to, yung M, Bakit mo? Okay. Ito, basahin natin para maging malinaw ha. Paminsan-minsan kailangan natin ng contribution. Okay. Paglilinaw, sabi dito, doon muna tayo sa taas. Sabi ng Kristiyano, at nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinasaway sila, na di niya sila tinutulutang mga salita, sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Sabi naman ni Muslim, Tuloy mo yan. si Jesus na siyang hinihintay na Misayas, na isang propeta, ay itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Basahin mo ang 1:3-2. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi, at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Juan 6:14. Kaya nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Si Jesus ay tinawag ding propeta sa Juan 7:40, Mateo 21:11, Lucas. Yan po'y talakayan ang Okay. pagitan ng... Tanong, moderator. Sang-ayon ka ba sa inyong aklat na sinabi na si Kristo ay naging Diyos natin? Sang-ayon ka dito? Hindi ka sang-ayon. Nasagot ako.
Mali ka ng pangunawa. Objection, moderator. Sandali. You are under Oo, cross-examination. sumasagot ako. Sumagot ka po sa tanong. That is argumento ad hominem, moderator. Darit, hindi ka na parang Soriano. Maging mahinahon ka. Kaya nga. Katoliko pinipresent mo eh. Abababigos ka nga. Lalahanin mo yan. O ngayon, pagtanong ka, sasagot ako. With all due respect kay Jackie, mawalang galang. Nagkakamali ng komprehensyon si Jackie. Dito po'y talakayan. Muslim at Muslim. Yung pagsamantang huling. Ngayon, Okay, sunod. 1 minute pa. Lagpas 1 minute na karasido. Nagkatalakayan eh. Mali ang coach. Ano ibig sabihin ng talakayan? Di ba? Ay, Hinihilir ng Muslim yung kausap niyang Kristiyano. Hindi na sinasabi ng paniniwala ng Islam ay ganito. In fact, meron pa nga dito sa bandang unahan na sinasabi, pag nag-quote ang Muslim, si Jesus at si David, anak ng Diyos. Hindi yun ang paniniwala namin. And yet, nagbabasa lang po siya ng Bible sapagkat Sunod na tanong. Okay, tanong. Sunod na tanong. Tsaka hindi ito ang topic, Mr. Moderator. Moderator, you are under cross-examination. Okay, sunod na tanong. Sa pahina 55 ng inyong aklat, ano ang ating nabasa? Si Kristo ay naging Diyos na mismo ayon sa Muslim o siya ay naging manok? Ayun ito. Naging Diyos o manok? Naging baptist. Mali ka ng Objection, moderator. Ang tanong mo kategorikal. Naging baptist. Ayon sa kanilang aklat, sa pahina 55, naging ano si Kristo? Diyos o manok? Sagot po, Karasil. Naging baptist. Malinaw dito. Ito. Naging Diyos na mismo. Naging ano si Kristo ayon sa inyong aklat? Naging Diyos o manok? Moderator, tayo muna. Pwede sumagot. Ano po ba? Sasagutin niyo po ba o 1 minute? Masagot ako, 1 minute. Sige, 1 minute daw siya. Una-una, ang tindig mo rito, Bible, hindi naman ito yung sabi natin. Baka bagong version. Ngayon, ito sagot ko. Mali ka na. Gusto mo, pag-usapan natin ngayon to. 30 minutes. Hindi yung magbabasa ka ng bigla out of context. Kapag pinasa mo ng buo ito, maling-mali ka ng comprehension. Bagong version. Kaya magmamayabang ko sa iyo, ha? Magmamayabang ako sa iyo. Ako po ay tapos ng college at ako po ay may minor sa English. Dali lang, magmayabang ako sa iyo eh. Marunong po ako ng comprehension. Ngayon, nagkakamali po si Dari sa pagkaunawa. Conversation po ito eh. Hindi po ito doktrina ng Muslim. Kausap na Kristiyano. Okay po. Okay, next question. Ngayon, premise ito, moderator, knockout question ito. Ayon dito, si Jesus na siyang hinihintay na Mesayas, isang propeta, itinaas mula sa pagiging guro at naging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli naging Diyos. Ang nagsalita dito yung M. Ayon sa aklat na ito, ano yung pakahulugan ng M? May conversation pa eh. Moderator, ito. Moderator. Sige, ito, moderator, basahin dito. Bagong version. Kapatid na Jared, hindi ko maintindihan kung paano ang pagkaunawa mo hinggil sa sinasabi. Ito. Mababasa ko sa kanya. Pero kung gusto niya ito topic, 30 minutes. Ito. Sige. Palitan natin topic. Itong sinabi niya dito, ito yung sagot niya sa Kristiyano, kapatid na Jared. Ang sabi niya rito, si Jesus na siyang hinihintay na Mesiyas, na isang propeta ay tinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Basahin mo ang buwan 3:2. Ibig sabihin, basahin mo. Paupos yun eh. Sandali. Ang sabi rito, kung ganito ang paniniwala mo, kung ganitong paniniwala mo na si Jesus upang maging anak ng Diyos o Panginoon, sa bandang huli ay naging Diyos mismo, itong tugon ng Muslim. Kung gano'n kapatid, basahin mo ang Kristo. Kung totoo nga
ang ganito. Bago ng tabi! Okay. Malinaw ang tanong, moderator, hindi nasagot. Walang husgahan. Walang husgahan. Ang paksa, pinipilit mo rito na ipinit ang karasit eh. Kaya nga po. Okay, kasi Sabi ng Muslim, kung ganito paniniwala mo, pues, basahin mo ang talaman ito. Bakit? Kasi mali ka ng pangunawa. okay na. Ang liwanag eh. Okay na. Salamat. Kung nasagot man Ako galit naman, no? nasagot man Kalimutan mo lang kung suryano ka. Gusto mo mag-ipit eh. Ito naman course ko, baptist, pampira ka. Okay, fine. Ang dali. Pagbigyan mo ako. Maraming salamat ha. Nandito pala si James, ang nakadibati ko. Sana mamaya James, magsalita ka kayo konti na mapayapa ang mga Muslim. No? Ha? Salamat ha. Walang mga ganto-ganto. At tulad na sinabi mo, nagtatakpo kami sa iyo ngayon, makakapakailan eh. Sabi mo kasi, magdadala kami Granada, ganito, ganyan. sa lamesa. O, ikaw na mismo ang bato na yan. Lagay mo na rin sa lamesa. Sana maanyayan natin yung Christian na pumunta rin dito. Huwag ka na nalagay ng singing. 15 minutes. Yan, magandang... Tara bro, tara bro. Sige bro. Time starts now. Okay, magandang hapon ulit mga kapatid. Malinaw na malinaw na ang atong pangutana, dili natubag ng atong igsuon. Hindi nasagot ng ating kapatid ang ating mga very simple question. Unang tanong, meron bang sinabi yung mga Bible scholars letra por letra na si Yesu Cristo ay hindi tunay na Diyos? Walang nabasa. Sunod na tanong, sabi niya kasi, magkaiba kami ng paliwanag. Kontra ko yung Bible scholars. Ngayon kontra ko, yung sunod na tanong ko sa kanya, ayon sa referensya ang paniniwala ng Bible scholar na Katoliko, si Kristo Diyos. Tanong, ano ang aking nabasa ayon sa kanyang paniniwala, ayon sa referensya? Si Kristo Diyos o si Kristo Pabo? Hindi na naman nasagot, kapatid. Pangatlong tanong, dito sa aklat nila, sa pahina 55, ang sabi, si Jesus na siyang hinihintay ng Mesiyas, itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at naging Diyos na rin. Ang tanong ko, sino yung naging Diyos na rin ayon sa paliwanag ng kanilang kapatid na Muslim? Si Kristo o siya? Hindi na naman nasagot, kapatid. Pangalawang tanong ko ukol sa aklat na ito. Ang sabi, itinaas mula sa maging guro at naging Diyos na rin. Ano yung kahulugan ng letter L dito sa aklat nila? Wala rin sagot. Nakakalungkot, mga kapatid, mga kababayan, na hindi po tayo nagkaroon ng kaliwanagan sa ating cross-examination. Kaya ibabawi po natin sa awang tulong ng Diyos na tayo maliwanagan. Una, sinabi niya, kaya hindi Diyos si Kristo dahil nanalangin daw sa Diyos. Paano yun? Kapatid na James, basahin po natin sa kanilang hadith. Basahin natin. Basahin po natin dito sa hadith sa Al-Adab Al-Mufrad 645. Sabi dito sa Arabic ng Abi, an Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam ashraf. Abu Hurairah reported that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, if anyone prays once on me, Allah will pray 10 times on him. Allah will pray 10 times on him. Hindi pala Diyos. Hindi yun ang batayan. Ngayon, bakit si Kristo nanalangin sa Diyos at ano ba yung nanalangin sa Kanya? Yung pagka-Diyos niya ba? Hindi. Dahil ayon po sa Catechism of the Catholic Church, sa official doctrine po ng simbahan, mga kapatid, sa 469 of the Catechism of the Catholic Church, the Church confessed that Jesus is, ayan nakalagay, is man and God. Ano yung nanalangin, karasyon? Ano ang nanalangin, mga kapatid, doon sa Diyos na ipinakilala ni Kristo? Ang nanalangin, yung pagkatao ni Kristo. Hindi yung pagka-Diyos ni Kristo. Saan ka ba naman nakakita? Diyos naman nanalangin pa sa Diyos. Basahin natin. Dito sa 5:7 ng Hebreo. Malinaw na malinaw. Ano sabi? Ikaw, Bro James, para maganda. Mga Hebreo 5:7 ang Biblia, 1978.
na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dinilig dahil sa kanyang banal na tago. Yun. Anong sabi sa talata? Na siya sa mga araw ng kanyang laman, sa araw ng kanyang pagkakatawang tao, sa araw ng siyang tao, naghandog siya ng panalangin, hindi naman sa araw ng siyang Diyos. Eh sabi niya, si Kristo ay ka, hindi naman kapantay ng Diyos. Aba, meron dito letra por letra. Anong sabi? Basahin natin kapatid na James. Pilipos 2, mga talatang 5 at 6. Basahin po natin, no? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kapantay ng Diyos at siya ay Diyos. Bakit siya nanalangin, mga kapatid, mga iksuon? Dahil siya ay nasa kalagayan ng tao, at ayon sa 5:7 ng Hebreo, kapatid na Rasitindasan, siya po ay nasa araw ng kanyang makalaman. Nasa kanyang kalagayan tao. Pero hindi na nangahulugan doon na si Kristo ay hindi na Diyos. Dahil ayon mismo sa official doctrine ng simbahang Katoliko, basahin natin, 455 of the Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Sa 463 of the Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Sa CCC, 481, Christ is true God and true man. Si Kristo ay Diyos, letra por letra. Sa Biblia, nabasa natin, hindi lang siya kapantay ng Diyos, kundi siya rin ay tinawag at tunay na Diyos. Kaya salamat mga kapatid sa ating kapatid na naiinitasan. 9 minutes. 9 minutes pa. Maganda ito. O ngayon, basahin natin ito. Sabi niya, basahin mo. Wala namang nakalagay na ganon. Dahil pag pinasa natin ito ng full sa kanilang aklat, ang sabi, itinaas mula sa pagiging puro. Sinong nagsalita? Kristiyano ba? Hindi. Yung M, that is qualifying to be a Muslim. Dahil hindi naman pwede maging Kristiyano, M ang spell. Nakalagay, si Jesus na siyang hinihintay ng Misaya sa isang propeta ay tinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos. Amen? 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 O letra por letra, siya'y naging Diyos na mismo. Anong sabi sa ating mga itinayong talata? 5:20 ng unang 1, 20:28 ng 1. 2:13 ng Tito, Catechism of the Catholic Church, Church Father ng Iglesia Katolika, na si Kristo mismo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, binasa niya rin yung 8:40 ng 1. Anong sabi? Ngunit pinagsisikapan niyo kung patay na tao. Bakit tao? Dahil sa 5:7 ng Hebreo, 1:14 ng 1, Pilipos 2:5 ng 8, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos at Diyos, kundi siya'y naging tao. Amen? Letra por letra. Malino na ating nabasa. At yung mga Bible scholars, sinasabi niya, kakontra daw ni Brother Jared. Kakontra daw ni Gusto Jared ng mga Bible scholars ng simbahang Katoliko. Hindi naman ako kontra Paliwanag nila yun, pero wala sa ministeryo ng simbahan yun. Dahil sa ministeryo ng simbahan, sa Catechism of the Catholic Church, maliwanag, si Kristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Amen? Sinasabi sa Biblia, si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kaya ito po ang mensahe ko sa inyong karasin. Tanggapin niyo si Kristo bilang Diyos. Ayon mismo sa inyong aklat. At hindi lang sa inyong aklat, ayon mismo sa Biblia. Na si Kristo ay Diyos. Si Kristo ang daan. Si Kristo ang buhay. At walang makakarating sa Ama sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Si Kristo. Amen? Kaya maliwanag, hindi naiiba ni kapatid na Rasitindasan ang ating itilayong tema. Hindi niya naiiba ang mga talata at ang mga Bible scholars ng simbahang Katoliko na ating ikinotes. Ang mismo sa Catechism of the Catholic Church at sa mismong aklat nila sa talakayan ng Muslim at Kristiyano,
hindi niya rin naiiba. Kundi tinulungan niya tayo magtayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at yan ang napatunayan natin sa hapon na ito. Amen? Kaya mabuhay ang Kristyanismo sa Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi tibuok kalibutan. Sapagkat sa 28:20 ng Mateo, sumasa kanila ang ating Panginoong Jesucristo na ating napatunayan na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Diyos sa ating mga kapatid na Muslim, kay Karasit Indasan sa pangalawang pagkakataon na makadebate natin siya. At sa mga kapatid na tumulong, kapatid na James, at si kapatid na Larry, yan, available proofs, JB Garubino, yung kapatid na sa CFT Cubao, salamat sa inyong pakikiisa sa pakikipaglaban na ito ng aral sa aral, at nawa ang mga nanonood sa internet ay maliwanagan. Sapagkat ang katotohanan ayon sa Biblia ang siyang magpapalaya sa inyo na siyang karunungan ng Diyos na sa 1:24 ng unang Korinto, walang iba kundi ang atong Ginoo Hesus Kristo. Amen? Kaya salamat sa Diyos, iway na natin ang tayo. Okay. Binasa mo yung Pilipos, Rosito. Oo, meron. Dalawang. Wala ba yung conclusion nito? Binasa mo Jared, yung Pilipos 2:5 and 9. Ang ginamit sa Greek doon kay Gnosis, tamatik doon karamali. Ano bang ibig mo sabihin nung siya po ay nagpunta na bumaba sa lupa? Ginibab niya ba ang kanyang pagkalos? Ang lahat na ginibab niya? Una, maliwanag na maliwanag sa Filipos 2:5-8, ang inubad niya, yung pagkapantay niya sa Diyos, patunay na pantay sila ng Diyos. Pero hindi niya hinubad, ayon sa Filipos 2:5-8, sa sali na binasa ko, ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat sa Katekismo ng Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Next question ko, kapatid mo na. Kasi Biblia, hindi naman Katekismo ang pinag-uusapan natin again. Ang pinag-uusapan natin yung mga sinta sa Biblia na sinabi mo. Hindi ba ginibab ni Jesus yung kanyang lahat-lahat? Basahin natin, ano? Ayon sa Filipos... Kasi natanong ko muna, categorical. Ginibab na ba ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos, yung lahat-lahat? Una, hindi. Bakit? Kung hindi, bakit po sinabi sa Bible po ninyo? Objection, Madrid. Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinaglaban ng pagiging pantay na sa Diyos. Instead, ginibab niya lahat ng meron siya at namatay na isang alipin. Ginibab niya, anong ginibab niya? Kung yung kanyang pagiging Diyos, nature ng pagiging Diyos. Anong tanong, Madrid? Diba? Lumalabas sa lutag ka. Again, sa Bible niyo. Objection, Mr. Madrid. Hindi. Hindi sinabi, ano pang version niya? Tanong po, Madrid. Anong version pinasa mo? Magandang balita ito. Ito version. Tanong po dito. Ang tanong, lalabas, dito po sa lalabas, kinokontra mo yung sinasabi ng Biblia na ginibab ni Jesus ang kanyang nature ng pagka-Diyos. Ano tanong mo dito? Yung tanong ko sa iyo, ginibab niya ba ang kanyang pag-Diyos? Hindi. Dahil yung inibab niyang lahat, yung subject of the sentence niyang lahat, yung pagkapantay niya sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Sapagkat ayon sa CCC, Catechism of the Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Kaya ayon sa talata, yung subject of the sentence ng lahat, pumapatungkol doon sa pagkapantay, hindi doon sa divinidad. Next question, Mr. Podemos. Again, hindi po Catechism ang tanong ko. Tanong ko, dito po sa Catholic version, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. O gibi, halimbawa, ang nature niya pagiging Diyos. Ano ginawa niya? Instead, ginibab niya lahat ng meron siya. Tanong. Ginibab niya yung kanyang pag-Diyos. Next question. Okay, next question. Ito. Yung mahirap na kasi. Kung kalala. Kung mo rin ka na naman ang sagot mo eh. Hebreo 5:7. Kung siya ang Diyos, pakibalik nga yung Hebreo 5:7. Kung siya ang Diyos, Jared, ang linaw ng talata. Nung nandito si Jesus sa lupa, ito
itong version, Catholic version. Nag-pray siya ng malakas at umiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Ha? At pinakinggan siya ng Diyos. Kung siya ang Diyos, bakit siya nagsadasal sa isang Diyos pa? Ano tanong mo dito? Yung ang tanong ko, O sige, kung bakit siya Diyos? kung siya ang Diyos, bakit siya nagdasal sa isang Diyos? Okay, ang nagdasal sa kanya, hindi yung pagiging Diyos niya. Ah, Bakit? sandali. Okay, madalito. CCC, Catechism of the Catholic Church 464. Ang nanalangin kay Kristo, yung human nature niya, hindi yung divine nature niya. Kaya naayon dito, nang siya'y nasa lupa, sa papaanong paraan, Filipos 2:5 hanggang 8, nakitulad sa tao. Hindi naman sa lupa, Diyos na Diyos. Kaya na meron siya dalawang nature. Sandali. Next question po. Nung si Jesus ay nanalangin, sabi mo ang nagdasal yung human nature. Nasaan po yung pagka-Diyos na? Nasa loob. Nasa loob. Ngayon, nung nagdasal siya, di kasama rin nagpatirapa yun? Hindi. Ano hindi? Nasa loob nga ng persona. Hindi. Moderator. Nakaganon. Basahin natin. Sa moderator, tingnan nyo. Moderator. Tanong. Ang paniniwala ng Katoliko, yung isang persona ni Jesus, binubuo ng dalawang nature. Eh yung nature, yung persona niya, nagdasal sa Diyos. Di kasama rin yung kanyang nature na Diyos. Ano? Lumalabas yung dalawang nature ang nagdasal kay Diyos. Hindi. Dahil sa 470 of Catechism of the Catholic Church, ang nanalangin lang, ang nagpatirapalang, yung pagkatao niya. So, Hindi yung ibig pagkatao. mo sabihin- Next question, Carlos Pindasan. Ibig mo sabihin, nung si Jesus nasa lupa, tao siya, hindi siya Diyos. Tao at Diyos. Basa ulit. Catechism of the Catholic Church 470. Christ is fully man and fully God. Sunod pa na. Okay, malaki ang pag-uusap natin. Hindi namin pinag-usapan na katikisim ang pag-uusap. Bible. Kasi kung katikisim, Dapat ka-pray. hindi na tayo dapat nag-uusap. Ang Bible po ang pinag-uusapan natin. Bible. Nag-cite siya ng Bible verses. O, sa Bible, nagdasal si Jesus. Yari, may nakalagay pa rito na nung siya'y nagdasal, yung pagiging tao lang ang nagdasal at hindi kasama yung pagka-Diyos. Si Jesus ang nagdasal dyan, no? Tanong. Oh, ang tanong ko sa'yo, nagdasal ba si Jesus sa Diyos o hindi? Nagdasal yung pagkatao ni Jesus, hindi yung pagka-Diyos ni Jesus. May nakalagay. Pilipos 2:5. Ang Diyos. Next question. Dito po, Hebreo. Nasagot ko madalito. At kaya natin, sabi mo mismo, ayon sa Biblia. Therefore, I have right to quote any verses from the Bible to prove that our Lord Jesus Ito po yung Christ binasa is ko eh. fully God. Mr. Moderator, ito yung binasa ko Catholic Bible. Ito yung pinasita ko. Sabi dito, nang nandito si Jesus sa lupa, nag-pray siya ng malakas at umiyak. Umiyak siya. Humingi siya ng tulong kanino? Sa Diyos. Humble siya, sumunod, pinakinggan siya ng Diyos. Jare, may nakalagay ba dito na yung nag-pray sa Diyos ay yung tao lang? Meron. So dito. Dito. Babasahin natin dito. Anong sabi? Na siya ng mga araw ng kanyang laman. 5:7 ng Hebreo. Therefore, nasa kalagayan siya niyan ng pagiging tao, kaya siya nanalangin sa Diyos. Hindi naman yung pagka-Diyos. Next question, Garasil. Ito po yung binasa ko. No? Nililinaw ko lang. Ito yung binasa ko, ito yung gibain mo. Katoliko to eh. Nakakatuwa nga yung version eh. Parang tayo hindi mabisto na sariling paliwanag lang. Dito ba sa particular na version dito, may tao ba rito o wala? Meron. Saan? Yung Jesus. Tao lang, hindi ko. May tao ba rito? Hindi. Meron, bro. So, naniniwala kang tao to? Tawad Diyos. Ayan, Tawad Diyos. Tawad Diyos. Masal mo Diyos dito? Yung Jesus mismo. Yan. Nandito si Jesus. Si Jesus ay Diyos. Kaya nabasa pa rin. Saan nakalagay ang Diyos? Saan nakalagay ang Diyos? Sa pagiging Jesus. Diyos po ba no? Diyos. Saan po? Sa moderator? Lalapit na ako, moderator. Sa moderator? Lalapit na ako. Tingnan nyo. Gawin, hindi namin sila. Hindi. Gusto
gusto mo lang makabuntos kay Karasil. Tapos ibigay mo sa ano. Ayan. Hindi ganun. Mag-aaral tayo. Mag-ialis ka na. Sino po ang Diyos sa talatang ito? Si Jesus. Saan po niya nakalagay? Ayan po. Jesus. Ano ba si Jesus? Pinasa natin kanina sa Filipos 2:5 hanggang 8 na siya'y Diyos. Kaya yung Jesus dyan, ang subject of the message ay Diyos. Mr. Darren, tingnan mo, ito yung version na pinasa. Nandito si Jesus sa lupa, nag-pray siya ng malakas sa tumiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Sino po ang Diyos? Si Jesus. Sino? Sino? Ang Ama. Anino? Ang Ama. Akala ko ba? Akala ko ba? Anino? Ang topic natin, siya ang Diyos. Dahil sa Eh, bakit mo siya ang Diyos? ako at Bakit siya kasama sa Diyos? ano tanong? Ano tanong? May ano pa minutes? Ha? Wala pa wala na. 1 minute? Ano pa? 1 minute? Ano tanong? Ito, gusto mo Tanong. Ito. Nung nandito si Jesus, binasa ko sa iyo yung mga Bible scholar eh. Nung nandito, kasi binasa mo yung ano eh, nga pala, yung binasa mo yung Aramaic Plain English Bible, na sabi rin ni Jesus, I am the living God. Naniniwala ka ba sa Aramaic, New Testament in Aramaic in plain English by David Bosher? Tama, David Bosher, di ba? Ha? Meron ako niyan, ikaw wala. Ang sabi ni David Bosher, ang pangalan daw ng Diyos, Maria. Tinatanggap mo yung version niya, tama? Tinatanggap ko yung talata. Pero yung Bible hindi. Yung talata. Bible, mali. Yung talata. Ha? Yung Siya lang talata. nasabi nun eh. Ang talata ay... Bakit sa lahat ng Bible, Attention, moderator. Sumasagot ako. Ayaw po 1 minute. ang tanong sa'yo, Moderator. yung ego-emi, Moderator. ego-emi, sa Bible commentary nyo, ay ego. Yung binasa mo Aramaic, meron na ako, pinapakuha ko lang sa balungan ko eh. Ang nakalagay doon, paraphrase na, I am the living God. Ang tanong, si David Bosher ba Katoliko o hindi? Moderator, hindi natin pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin si Kristo Sa ay Diyos. Hindi. Kaya malinaw, napatunayan mismo sa talatang binasa mo, dyan mismo, si Kristo Pero, na sa pagkakataon, patuloy na David, Diyos ang ating yung binasa mo, Aramaic into plain English, sa version pa ng Katoliko, may nakalagay doon, I am the living God. Ano tanong, Moderator? Oh, tignan mo ito, paulit-ulit. Para naman di mo naririnig. Bakit di ka makinig ka kasi? Ito, yung talatang binigay mo sa plain Aramaic into plain English, nang sabi mo, nakalagay doon, I am the living God. Dito ba sa Catholic version, nakalagay po doon, particular na verse na binanggit mo, I am the living God. Yes. Dito po. Implicitly, yes. Dito. Dahil si Kristo ay Diyos. Dito, hindi po. Yung talatang binanggit mo, Moderator, yes. saan po? O, basahin natin. Saan po? I'm the living God. Yung talatang binigay mo, Moderator, Bro James. sandali. Ang talatang binigay mo, Yung I am the way, di ba sabi mo? 8:24 po dyan. Oh. 8:24. Oh. Ipapaliwanag ko, Hindi ako sandali. Hindi, papaliwanag mo. Paliwanag mo. Moderator, ayaw natin ko sa examination. Ipapaliwanag ko. Darin. Ang tinatanong ko, Darin, binasa mo kasi yung plain, Aramaic into plain English by David Bosher. Okay? Na tinatanggihan ng Bible scholar yun. Okay? Tapos, ito ngayon. Dito ba sa the same verse na binanggit mo, mababasa mo ba yung I am the living God? Yes, implicitly. Pero hindi letra por letra. Salamat! Hindi ba? Yun ang tanatanong ko sa'yo. Bakit? Dahil Letra por letra. yung nagsasalita Letra dito, por letra. sige na, Moderator, sumasagot ako. Dahil yung nagsasalita dito ang Kristo na before Abraham, I exist. Yun ay Diyos ayon sa ating tema Hindi. at ayon mismo sa katisismo ng simbahan. Bakit mo Kaya, yan? sunod na tanong para siniglas. Matrix ka talaga eh. Sunod na Sabi mo tanong. yes, tapos ngayon, binawi mo. Hindi mo binawi, Moderator. Wala na. Okay na? Tapos na, salamat. Salamat. Ilan may isa mo?
Okay. minutes dito. Balik mo doon sa ato, conclusion. Start na. Mga kapatid, mga kababayan, makahalata kayo. Ako hindi ko layunin ipitin si Jared, pero ganun ang layunin niya. No? Nagpasa siya ng mga ganito. Wala siyang ibang mabanggit sa akin, kundi ito. Sabi ko sa kanya, 30 minutes na ipag-usapan eh. Na-miscount niya yung sinasabi ng Muslim dito. Binanggit na nga sa'yo kanina, ayaw mong tanggapin. Talakayan to, at hindi rin ito ang topic natin. Hindi ito ang topic natin. Ang topic natin ay yung Bible. Pangalawa, sabi niya kanina, ginamit niya pa si yung teacher niya si James na Baptist, no? Nagdasal daw si Allah kay Prophet Muhammad. Ito ngayon tanong ko, Jared. Sabi sa Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ang tawag namin doon salawat. Pag sumigaw ko ng salawat, dito mo may sagot sila. Salawat! Allahumma salli ala Muhammad. Salawat! Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngayon, Jared, ito ang Quran. Meron ka bang Quran? Ha? Challenge ko sa ito. May Quran kami rito. Meron ka bang official? Alam ko kasi style niya Alam ko yung style ng coach mo na Baptist. Kumukuha lang ko kanina kay David Wood. Na mali. Minamali po yung salitang salawa. Araw-araw namin sinasabi yun. Ano po ang official translation doon ng salawa? Ha? Pati yung pati kami, may salawat din ni Allah. Sa mga nagsasabing, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nakakatanggap ng salawat. Ano po yung salawat doon? Blessings. Kaya nga pag sinabi namin sallallahu alaihi wasallam, may the peace and blessings of Allah be upon you. Hindi po yung prayer. Huwag mo kami turuan ng Arabic, Jared. Walang galang sa iyo, hindi ako lang may sunod. Hindi ka pa nga tapos sa mag-aaral eh. Tuturuan mo kami ng Arabic? With all due respect, dapat hindi mo tinalakay yun. Nagtuturo sa inyo, papaturo kay Baptist. Pangalawa, ginamit ko sa kanya ang Bible scholar ng Katoliko. Maging matalino kayo ha, paano niya nililihis? Tinatanong ako, iniipit na akong pilit. Ito bang mga scholar na to, sinabi ba nila na hindi sila naniniwalang si Jesus ay Diyos? Kita mo conclusion mo. Hindi ko tinatanong, hindi namin pinag-uusapan kung ano pananampalataya nila. Ipinlasinta ko sa kanila sa kanya, sapagkat binasa niya ang partikular na 2 talata. Pilipos kasama Pilipos, 2.13 ng Tito, at sa unang 1.5.20, na sinasabi ko, saan nga ang commentary ng Katoliko kay Jared? Ano ginagawa ni Jared na may halong pandaraya? With all due respect, binabasa ng katikisim. Hindi katikisim ang tinatanong ko. Ang ginigiba mo yung paliwanag mo baluktot, sapagkat ang mga paliwanag ng Bible scholar, saan man sa'yo. Ano ngayon ang sinabi ni Raymond Brown patungkol sa mga bagay nito? Kasi Raymond Brown mo. Ha? Ano sabi niya? Basahin natin. Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos. Sino ba si Raymond Brown? Patingin mo. Sino ba si Raymond Brown? Dali. Yun. Dali. Ilang taon mo yan? Hindi yan si Raymond Brown. Ito, libro ito. Dali. Ayan. Ito si Raymond Brown. O Jared, hindi ka nagbabasa ng ng Catholic books, binabasa mo yung libro ni James na Baptist. Magpasa ka naman ng Bible ng Catholic book pag may time, pambira. Ayan imprimatur pa yan. Nilubstag. Official na libro. Ano sabi ni James, ni Raymond Brown? Balik sa conclusion. Ito conclusion ko. Tingnan nyo.
Ha? Sa konklusyon. Dali. Ayun mo. Sabi ni Raymond Brown, si Jesus, ano po sabi ni Raymond Brown? Jared, makinig ka sa Bible scholar nyo. Sa pag-aaral nila ng Biblia, nagpakalalim to. Hindi katulad ni Jared na may bangungot pa ni Kaeli Soriano. Sa pag-aaral ng Catholic Bible Scholar, pinag-aralan ang malalim na Hebrew at Greek ng Bible. Ano konklusyon niya? Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa Synoptic Gospel. Amen! O, nakita mo? At isang city tulad ng Marcos 18 ay tila hindi kasamang isang napanatili na alaala na ginamit ni Jesus. Ang pamagat ng kanyang salita, kahit na ang ika-4 na ebanghelyo ang Juan, ay hindi kailanman naglalarawan kay Jesus bilang partikular na nagsasabi na siya ay Diyos. Ngayon, ingat kayo, saan niya nililigaw mo sa pin? Nililigaw niya, ito bang scholar, karasi, may sinabi ba sa si Jesus ang di Diyos? Hindi po yun ang paksa. Sila po sumulat ng aklat at isiniwalat nila kung ano po yung pag-aaral nila sa Bible. Makinig ka, Jared. Mamaya ka na makinig sa course mo. Itong mga Bible scholar ng Katoliko, isinulat nila, siniwalat nila kung ano yung naging konklusyon nila sa pag-aaral ng Biblia. Intindihan mo? Saan nililigaw ni Jared? Salungat daw ako sa mga scholar. Hindi gano'n na sila. Salungat sila sa iyo sa paliwanag mo sa partikular na talata. Tito 2.13 at unang 1.5.20. Pag nililigaw sa pakatikisin, nililigaw mo yung tao eh. Nabibisto ka ngayon. Na-style mo, Soriano pa rin, para lang makabultos kay Karasi, tapos i-highlight mo sa YouTube. Hindi gano'n lang usapin ng maging tayo, maging professional tayo sa debate, Jared. Kita mo, nagbasa ako ng libro, namilibro ako ng Katoliko. Hindi si Bart Ehrman ang dinala ko. Si Bart Ehrman naging agnostic atheist eh. Ang dinala ko Katoliko. Nagbasa ka ng talata, itong mga Bible scholars, salungat sa mga paliwanag mo sa talata na natutunan mo kay Soriano. Soriano pa rin yung dating mo eh. Hindi ka na dating daan. Ang Katoliko po, hindi nagpapaliwanag ng ganang kanila sapagkat hindi kayo sola scriptura. Ito ang konklusyon. Ang mga sermon na iniugnay ng Acts gawa sa simula ng Kristiyanong misyon ay hindi nagsasalita tungkol kay Jesus bilang Diyos. Kaya walang dahilan upang isipin na si Jesus ay tinawag na Diyos. Pinakaunang mga layer ng tradisyon ng New Testament. Sino po may sabi? Hindi ako. Ang Bible scholar. Sino mas makapaniwala? Si Raymond Brown, na Catholic Bible scholar, o si Jared? Kayo po mamusga. Malalim na research ko to, Jared. Hindi yung pupultos ka lang nang wala sa topic. Ipinapaksa mo ito, hindi naman natin paksa kung ang paniniwala ng sumulat na to. Ikaw ang magpapatunay, hindi ako. Tandaan mo, ikaw ang affirmative. Ikaw ang may mapatunayan. Ako negative, gigibain ko lang ang presentasyon mo. At ako naniniwala, nagiba ko ang presentation mo. Sa aking mga tinindig na si Jesus ay hindi Diyos, hindi mo giniba. 5 minutes. Sa maraming talatang yun, na mismong scholar ninyo ang ginamit ko again, na talagang si Kristo ay hindi Diyos. Ayon kay Raymond Brown. Anong ginagawa ko rito? Ipinapakita ko lang sa inyo mga kababayan, yung paliwanag po ni Jared ay ganang kanya. Sarili niyang interpretasyon. Huwag kayong maligaw. Gagamit siya ng katikisin. Hindi naman namin katikisin. Hindi naman katikisin ang aming paksa. Bible. Hindi ito ang aming paksa. Ang tinindig niya rito, Bible, malinaw na si Diyos Kristo. Hindi po malinaw. Sino sabi? Ito po. Kalaki-laking libro. Sino
Sino paniniwalaan mo ito? Si Jared o yung Bible scholar? Kaya ako naniniwala, nakukuryente po ang batang ito. Saan niya nililigaw sa pet? Kaingat kayo. Nililigaw niya, eto bang mga Bible scholar, salungat sa paniniwala ko na si Jesus ang Diyos. Hindi po yung paniniwala nila pinag-uusapan. Akin, ginamit ko to sapagkat binasa niya ang partikular dalawang talata na salungat po sa pagpapaliwanag. Hindi ka pa nagkaroon ng ganito no? Ano ba binibili mo? Pasugo? Watchtower? Ay, no. Pamilyar ako sa Pamilyar ako sa mga komentary ng Katoliko Itong ginamit ko sa iyo. Scholarly approach sa aking mga sinasabi. Kanya lang nalulungkot ako mga kababayan. Ginagawa pong bakya ni Jared itong debate. Nalungkot ako. Kasi iniisip ko, Katoliko na siya, mas professional. Hindi po rin, nandun pa rin po yung pagiging parang na ni Soriano, with all due respect, kasi gusto niya mang-ipit lang Hindi po yung katotohanan ng isiwalat. Ngayon, mga kababayan, hindi ako nagsabi si Damon Brown. Pero talagang hindi po si Jesus ang Diyos. 3 minutes. Malabo po yung paliwanag kasi Karashid, yung nagdasal sa Diyos, ang nagdasal yung tao. Yung Diyos hindi nagdadasal. Alam mo, labo nun Paliwanag ng palusot yun Nakita mo sa Acts, ilan ba? 3 minutes? 3 minutes. Pakita mo nga yung Pilipos 2.9. Tingnan mo. Ano po paliwanag nila dyan? Tingnan mo nga. Tingnan nyo. Sige. Yan na. Ayun. Ginibak niya lahat Meron pa. Meron din sagot. Actually, powerless. Sabi ho ng Jerome Biblical Commentary, alam mo sinabi doon? Wala ka ba nito? Ano nakalagay doon? Jared, yung Pilipos 2.9, wala siyang power. Tatanggapin mo yun, Jared? Nung pagbaba niya sa lupa, wala siyang power. Paano siya ang Diyos? Lalabas pati yung nature ng Diyos. Kung siya Diyos, wala na. Nakuha mo? At lalabas ka lang ng ito. Paano siya ang Diyos, Jared? Lalabas, kung si Diyos ay Diyos, gusto niya sanang makipagtay sa Diyos, kaya lang hindi niya ginawa. Di dalawang Diyos ito. Isang papantayan at isang pumapantay. Nakita niyo yung mga pagbabaluktot ng talata na yan? Gamitin niyo common sense niyo. Si Jesus daw ay nasaan yun ng Diyos. Actually, not-Diyo yun, Morphe yun Hindi naman Diyos talaga yun Kung magiging honest lang si Jared, sa Bible commentary nila, although he is in the form of God. God's powerless. Ano sabi nito? Be rendered powerless, ineffective. The meaning would be that Christ freely rendered Himself powerless. Di wala siyang power, hindi siya Diyos. Granting, gusto niya sanang patayan yung Diyos, hindi niya ginawa. Did be dalawang Diyos, isang papantayan sana ni Jesus. Ang si Jesus na Diyos na gustong pumantay, kaya lang hindi niya ginawa. Kaya lang tinanggal niya. Sabi sa version ito, ginibak niya ang lahat. Naging powerless na siya. Ano yung sabihin ng powerless? Diba? Odorless. Walang power. Sa lahat na naman, ano pong pinapakita ko ito? Lahat ng presentasyon ni Jared napupunta sa dilema. Sa pagkatapaksa natin, si Jesus ba ang Diyos? Paano niya napapatuloy sa Diyos? May Diyos nga siya. Nagdasal sa Diyos. Nagpakaawa sa Diyos. Nagpakilala sa tao. Wala kang mababasa sa mga binasa ng talata na siya'y kapantay ng Diyos. Siya higit pa sa Diyos. Binasa ko yung Korinto. Ang Diyos mas mataas kay Kristo. Paano yung Jared? Hindi mo giniba yun Maraming talata, hindi ka giniba. Yung talata mo kakapin ko, giba! Sino gumiba? Ang mga scholar ng mga Katoliko.
Ang dami kong talagang ginito. Ni isa wala kang giniba. Nakita nyo? O, yung ganito na lang. Maraming salamat po. Takbir! Pwede ba mag-break muna? Pwede lang kami. Sige lang. May merenda tayo. Nino. Sige. Wala na.